magte-term extension ang mga congressman at madadagdagan ng 3 taon na mananatiling nakaupo sa pwesto hanggang 2031. Ganon din 2028. Ganon din ang mga senador, pati ang Pangulo, hanggang 2031 na raw. Pagbubunyag ni Senadora Amy Marcos, ito raw ang dahilan kaya't nais ng minorya na mabawi ang liderato ng Senado. Nangyari daw ang usapan sa isang mamahaling hotel sa pagitan ni na dating Senate President Vicente Sotto III at House Speaker Faustino Bogie D noong April 22 sa plano gagawin ang pag-amyenda sa 1987 Constitution sa pamamagitan ng Constitutional Assembly o CONAS. Bukod sa term extension at no election sa 2028, isusulong din gawing regional representation ng Senado at itaas ang edad ng pwedeng tumakbong presidente sa 50 anyos o ibaba sa 35 anyos para bigyang pagkakataon ang mga politiko gaya ni Pasig City Mayor Vico Soto na pamangkin ni Tito Sen. Agad namang kinontra ni Senador Miguel Zubiri ang presentasyon ni Marcos at hiniling na i-strike out ang video presentation sa record ng Senado. Kung galit po kayo, salita po siya dyan. Mag-aalis siya sa gobyerno niya. Mag-aalis siya sa kapatid niya. Murahin niya kapatid niya. Pero wag naman niya idamay yung mga tao na walang kinalaman dyan. Si Soto umamin na may naging pag-uusap kasama si Speaker D pero hindi raw ito seryosong usapan ng Chacha. Tinutulan din daw niya ang mungkahi ni D na gawing regional ang representasyon ng senador. I have never been in favor of Chacha. Never. Ang mas gusto ko, Katsa. C-H-A, not charter change. Ang kailangan natin, Katsa, character change. If you're going to amend the Constitution, baka ako pumayag sa isang bagay lang. Sabi ko, at yun may umbaga sa in jest ko pa sinabi. Sabi ko, ibaba natin ang edad. Bakit sa Amerika, 35 years old ng presidente? Ang senador, 30. Bakit sa atin 40 and 35? Si Lacson aminadong naikwento niya kay dating MECO Director Lito Banayo ang naging usapan sa hotel pero hindi raw ito seryoso. Wala naman seryoso sa pag-usapan. So, I shared. Sabi ko, kanina nga pala nung Monday or Tuesday, sabi ko na napapag-usapan na i-increase yung number of senators. So parang kwentuhan lang yon. Kung seryoso yun, hindi ko ikukwento kasi sensitive kung seryoso. Para sa palasyo, diversionary ang pagbubunyag ni Senadora Marcos lalo't magsisimula na ang impeachment trial laban kay VP Sara. Ipinagkibit-balikat lang din ni Pangulong Bongbong Marcos ang issue ng term extension na ibinabato ng kanyang kapatid. Kung tutuusin, marami naman talagang depekto ang 1987 Constitution na dapat baguhin, partikular na sa economic provisions nito. Pero kung ang usapan ay amyenda para sa pakinabang ng mga politiko, hindi lang hati kundi mayorya ng Pilipino ang tutol dito. Binawi man ni Senadora Marcos sa record ng Senado ang kanyang video presentation, wagi naman siya dahil nakuha ang commitment ng mga kaalyado ng Pangulo. Walang Chacha, walang term extension, kaya tuloy ang 2028 elections. Yan ay kung walang magtatalisira at tutupad sa kanilang pangako. Ang tanong, bakit nga ba kapag matatapos na ang termino ay laging gustong baguhin ang konstitusyon? Bakit hindi gawin ito sa simula pa lang ng termino nila kung malinis talaga ang hangarin? Ako si Juan de la Fuente at ito ang datos ng totoong kwento sa likod ng mga issue.